Hi! Hello! Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, whatever. Ito pong muli ang inyong kakwentuhan, Sultana de Manila. Welcome po sa aking mini channel. Gusto ko pong talakayin ngayon with you itong hindi mabago-bago na pag-uugali po ni Tulfo. No? Itong magaspang na behavior, pag-uugali ni Senator Raffy Tulfo diyan sa mga Senate hearings. Hindi po yata ito nakakaalam na may mga nasasabi na ang mga tao tungkol sa kanyang kagaspangan ng ugali. ang naobserbahan ko po dito kay Raffy Tulfo, una, minsan po okay naman sana yung intensyon niya diyan sa ginagawang pahiring niya sa issue na gusto niyang talakayin. Okay naman sana yung intensyon, lalo kapag pro-poor, pro-weak, pro-karaniwang tao. Okay yun. Kaso, ang napapansin ko, baka napapansin na rin din ng marami, na ang pamamaraan po ni Raffy Tulfo sa kanyang pagtalakay, sa kanyang pagtrato, sa kanyang mga guest, mga resource persons, ay napakabastos. Napakabastos. At parang he takes joy and fulfillment kapag meron siyang napapahiya. Lalo kung ang resource person na ito ay matataas ang pinag-aralan. Tingnan mo, mga pulis, even abogado, doktor, bilyonaryo, di ba? Kamakailan lang yung matandang bilyonaryo na si yung CEO yata yun ng DMCI, yung Konsunhi. O, kumbaga, bilyonaryo CEO ng isang malaking kumpanya na dapat nirerespeto. Dahil doon sa kanyang kumpanya, nirerespeto siya ng kanyang mga tauhan. Pero pagdating sa Senado, babastusin lang ng isang senador na drop out sa college. College pa o high school? Lately naman, just I think yesterday, yung hearing po ng yung tungkol sa mga medicines, na yung guest nga po niya ay itong si Secretary Ted Herbosa. Na ayun, ipinahiya niya na naman. Para bang nasisiyahan siya, natutuwa siya na mamahiya ng tao, lalo kung mas mataas sa kanya. Siguro porque senador siya, feel niya, mas mataas na siya doon sa doktor. Mas mataas siya sa abogado. But education-wise, sino ang mas accomplished? Sino ang mas may pinag-aralan? Wala ka na ngang pinag-aralan, Raffy Tulfo. Hindi ka nakapagtapos ng kahit anong kurso. Pinapakita mo pa na talagang wala kang pinag-aralan. You are so bastos. Alam mo, nakakairita na talaga yung ugali mo eh.
Minsan ayoko na nga manood ng hearing kapag nandiyan si Raffy Tulfo. Kasi bastusan na naman po eh. Ang bisyo po nito ni Raffy Tulfo ay talagang yung mamahiya. Lalo na kung may mga katungkulan. Di ba? Mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang hilig niyang mamahiya. Para bang he feels fulfillment. Parang nasa cloud nine siya kapag nagagawa niyang ipahiya ang isang tao na mas marami ang achievement kaysa sa kanya. Itong pagiging senador, can we consider that an achievement? Maybe yes, maybe no. Ang pagiging senador ay isang malaking achievement kung yan po ay dumaan sa tamang proseso. Paano ba naging senador si Raffy Tulfo? Dahil sa kanyang mga tagahanga, sa kanyang mga followers, sa kanyang mga fans. Fans saan? Sa anong activity? Siya, maraming tagahanga. Diba? Doon sa kanyang programang RTIA, kung saan ang negosyo nun ay mamahiya din. Mamahiya, magbulgar ng mga chismis, magbulgar ng mga very personal na mga bagay ng isang tao at ng buong pamilya. Doon siya sumikat eh. Yung unang mga followers niya, mga kapwa, shall we say, may mga gawang kababuyan din. Alam mo noon, nung nagkasakit ako, na-depress ako, sinabihan ako nung kapatid ko na, para medyo matuwa ka, manood ka ng Raffy Tulfo in action. Ayun, sinunod ko, nanood ako. Nung una, nakakatuwa. Nag-subscribe pa nga ako eh. Natuwa ako, natatawa ko, dahil yung mga palabas, unang first experience ko ng panonood sa kanya, yung mga palabas yung mga naghahabulang, mag-asawa, yung mga nagkakahulihan ng kabit. Nakakatuwa nung umpisa. Kaya lang napansin ko, lagi na lang na ganon, mga mag-boyfriend na nagmumotel, nananakawan ng cellphone sa motel. Para sa akin, parang ang cheap. Tapos lagi-laging ganon. Kasi nga, siguro yun ang gustong panoorin ng tao eh. Ako nga, natuwa rin eh. Inaamin ko, natuwa ako nung umpisa. But later, napansin ko nga na para ka kung ang mga paulit-ulit na lang, halos pare-pareho. Pare-pareho yung tema. Tsaka naisip ko na itong mga ganitong bagay hindi dapat inilalabas sa publiko. Di ba? Naobserbahan na rin yun ng maraming tao. Kaso, marami pa rin ang nagsusubscribe sa kanya. Nagfa-follow. Sino ba itong mga nagfa-follow na ito? Doon mo makikita kung anong klaseng mga tao ang nagfa-follow sa kanya. Hindi ko na kailangan sabihin pa, i-describe kung anong klaseng mga tao yon. Doon lang makikita kung ikaw ay patuloy na nanonood ng RTIA, nakakatawa ka. Sa totoo lang. Ako tinigil ko kagad eh. At isa pa, lumapit nga ako dyan. Nag-send ako ng complaint, hoping na matutulungan ako. Malaki yung problema ko, yung naswindle ako ng 1 million na gusto kong habulin. Hindi ba seryoso rin yun? Seryosong problema? Kaya ako nagka-depress.
Pinansin ba yung ano ko? Nakatatlong ano ako eh. Nakatatlong send ako ng complaint. Wala. Yung first time, sumagot, pero autoresponder yon. Na ang sabi, babalikan daw ako. Di natuwa ako. Pero wala. Wala po. Siguro kasi yung mga ganong klaseng problema, hindi papatok sa tao, so hindi. Pagtulong ba yon? Ako nung time na yun, nangangailangan ako ng tulong. Akala ko matutulungan ako niya. At yung case nga na yon, the same case na isusumbong ko sana kay Tulfo, mayroong isang nabiktima din. Yung tao na irereklamo ko, iba ang nabiktima niya, lumapit doon sa bitag. Doon, nabigyan ng pagkakataon. So now, balik tayo doon sa pagiging bastos. Bakit kaya, i-address ko na diretso kay Raffy Tulfo, bakit Raffy Tulfo, ang hilig mong mambastos ng tao? Alam mo, kung ako, kasi wala pong nangyaring Senate hearing na pahiring nito ni Raffy Tulfo na walang nangyaring pahiyaan. Laging meron. Kumbaga, parang ang sadya niya talaga sa pagpapahiring na yan ay mamahiya ng tao. Hindi para ma-solve ang isang issue. Ipahiya ang isang tao. Lalo pa. Minsan ako pag panood ko yung doon sa yung kay Mr. Consunji na yon, yung matandang bilyonaryo. Hindi ko sinasabi na irespeto mo yun dahil bilyonaryo yun. Hindi. Mataas ang katungkulan nun sa kanilang sa kumpanya, tsaka matanda na yun. Tsaka pinagbintangan niya natutulog. Na hindi naman. Ito naman kay Secretary Herbosa. Secretary na isang department secretary, para mong nilalamutak na walang na sabi nung tatay ko noon, yung paraan niya akong nilulunok na nang walang tinik. Yung di ba pag kumakain ka ng isda na wala ng tinik, yung free yung bibig mo na lamutakin yung pagkain dahil walang tinik. Isang kasabihan yun ng matatanda. Parang ang purpose ni Raffy Tulfo sa pagtawag ng inquiry, ng hearing, parang hindi siya kontento. Parang hindi pwedeng matapos ang isang hearing na wala siyang mapapahiya. Parang yun na nakahiligan niya eh. Habit. Naging habit na. Ano ko ako? Halimbawa, ewan ko lang kasi siyempre sila kasi matataas ang pinag-aralan. May mga breeding. Kasi kung ako gaganunin, magbo-walk out ako dyan. Batuhin ko pa yan eh. Oo. Batuhin ko pa yan ng kung anong mahawakan ko sa harap ko. Ang bastos mo. Pinatawag mo ako dito para bastusin lang. Kung magsalita, nagsasalita yung resource person, sabad ng sabad. Pero pag siya yung nagsasalita at sumabad yung resource person, let me finish. Gaganon siya. Para bang siya lang ang may karapatang magsalita. Yun na nga po ang isang problema dyan. Di ba sa Senado, sa mga ganyang hearing, mayroong protocol, may proseso na kapag may magsasalita,
ipapaalam sa chairperson, ma-recognize, saka pa lang siya pwede magsalita. Ay dito wala eh. Style RTIA. Tapos ito, napakalaking kamalasan nito, disgrasya. Dahil sa mga presidential survey, siya pa ang nangunguna. Sino ba ang mga sumali doon sa survey? Sino-sino ba ang mga ito? Kasi kung tutuusin, kung mga taong may pinag-aralan, mga taong matatalino, hindi gugustuhin ang isang ganyan na maging pangulo. Ganyang klase. Alam mo yan, ganyang klase niyan, Raffy Tulfo na yan, pag yan naging pangulo ng bansa natin, magiging diktador yan. Ngayon pa lang, kitang-kita eh. Hindi pa siya senador noon, nagagawa niya doon sa kanyang programa. Ngayong senador na, daladala niya dyan sa Senado, yung kabastusan niya doon sa kanyang programa. And for sure, kapag nasa Malacanang na yan nakaupo, daladala at baka mas matindi pa ang gagawin niyan. Dahil, siya na yung pinakamataas. Sino pang magko-question sa kanya? Diktador yan, for sure. Ang hindi ko maintindihan sa mga kababayan natin, bakit ginugusto yan, ganyang klaseng tao? Ibuboto mo yan? Maging pangulo? My goodness! What a disgrace to the country! Marami dyan. Pero ayoko rin kay Sara. Marami dyan na pwede. Mas matino. Yan naman kasi ang problema dito sa bansa natin eh. Ang mga butante natin, majority ay bobo. Bobo. Yung mga followers ni Tulfo, bobo. Diretsahan na, bobo. Kasi naggugusto sila sa isang taong bobo. Nagkukunwaring magaling. Baka naggagaling-galingan ka lang, Raffy Tulfo, dahil alam mo, pinagtatakpan mo lang yung pagkawala mong pinag-aralan. Hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakagraduate ng kahit anong kurso. Ang isang okay lang sa'yo, magaling ka mag-English. At least. Kakabwisit itong taong ito. Ako kaya ipatawag mo dyan sa Senado. Pag hindi ko nagustuhan, babatuhin kita. Ayan akong makulong. Kasi itong mga nagiging guests po dyan, masyado kasi silang mabait. At masyado silang takot. Anong kinakatakot niya kay Raffy Tulfo? Tingnan mo ng background niyan. Wala namang pwede ipagmalaki yan eh. Ano yung pagmalaki niyan? Yung malaking kinikita niya sa YouTube? Tingnan mo ang background niyan. Yung programa niya na nagtatanggol daw ng mga naaapi, ng mga anak na itinatatwa ng ama, mga anak na iniiwan ng magulang, hindi sinusustentuhan. Siya yun eh. Di ba? Gawain mo yun, Raffy Tulfo. Tapos yan ang pinagkakakitaan mo dyan sa radio program mo. You're so hypocrite. Plastic. Napakahayop ng ugali mo, Raffy Tulfo. I hate you. I hate you dyan sa ginagawa mong pambabastos sa mga taong, mga bisitang ipinatawag mo, na kung tutuusin, mas mataas pa ang mga pinag-aralan kaysa sa'yo. Sino ka? Kaya ka lang naman nakatungtong ng Senado dahil sa mga bobo mong followers. Leche ka. Okay lang. I-call out mo rin ako? Welcome.
Okay mga kababayan, hanggang dito na lang kasi high blood lang ako. Anyway, as always, paalala ko po, mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Thank you for watching and see you next time. Peace.